sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ano na ni Bilagsing Iloy ang nangyayari sa atin? Diyos ko Lord. Mami Cecilia Tan, how are you? Grabe na talaga nangyayari sa atin, no? Sa Pilipinas, Bilagsing Iloy. Proud na proud pa ang ombudsman nga gagu-gagu. Proud na proud ang ombudsman nga gagu-gagu. Na may 7 na makukulong kuno ng mga senador. It simply means that you are so scared. Your boss is so scared na mabuksan ang flood control. Kaya panawagan namin dyan ngayon sa Senate President, huwag ka na, Senate President, magpatumpik-tumpik. I-open mo na, i-open mo na ang Blue Ribbon Committee. Sir, do not waste any time. James Akube, thank you, ga. Tima Jo, hi. Sheila, thank you. Jubes, thank you. February, thank you. Oo, hindi ka mapaos. Tanawan niyo ba na si Kwan, tingnan niyo si Karen Davila. Hindi na nabalik ang boses niya kasi ayaw, araw-araw nagsasalita. Ganun talaga yun. So you have to rest tomorrow. Ellen Yosiko, thank you, ga. 1,000 stars. Dagdagan naman. Magka-cut off na ang nanay niyo. Today is what? 29? Ay, magka-cut off na ako in 3 days. Dagdagan nyo naman to, uy. Nag-okay na sana ang boses ko. Pero pinasigaw na naman ako ni Tati Box ng Bilagsing Iloy. Na-impure na naman ako sa kanya ng isang araw. Share the live, share the live. Ay, bongga, coronation. So may ara kami sa Juan, ha. May San Juan, Miss Gay, sa amon barangay Liwat sa Zone 5, that is brought to you by the future kagawad of Barangay Concepcion, Aya Jeffrey Roy Avellino, and your future party list Congresswoman, Iloy Bugris, babab. Share the live, guys. Ano naman? Magay ko kung Bilagsing Iloy ka. Keep sharing the live, guys. GF Maranian, hi. Trisha Grimes, thank you. Parehas kita pretty. Nini, hi. Gloria, Markwell. As a Thursday na, very good. Ang mga ginasalita ni sa mga yudiputa nga kwan. Ang ginasalita nito sa yudiputa ni nga mga walkout queens, mga dramaton, mga dramatista sa Senate, ang para daw sa bayan ang kanilang walkout para sa bayan, para sa amon nyo, para sa boss nyo. Nga ginanerbyos subong. Ninenerbyos si BBM na mabuksan ang flood control. This is not about impeachment. This is not about VP Sara, because you know, and everybody knows, that you will never have the numbers to convict her. To convict VP Sara, you should have 16 senators in order for you to have a conviction. And you will never have it. Sa ngayon pala nga, 10 na lang kayo. Saan nyo hahanapin ang 6? Yung 6 na binibigyan nyo ng mga kaso, those are the senators that has some alleged cases. But it does not mean that if you are being accused of a crime, it does not mean that you are already innocent. I feel sorry for Jinggoy Estrada. I know that he has a very colorful political career. And I know that he's been one of those people na talaga namang hinahabol na marami niyang kaaway. In all fairness naman kay Senator Jinggoy,
has always been, someone na hindi siya nagatago-tago sa mga kagagawa niya rin sa ating bansa. Kung ano man ang kanyang pagnanakaw, plunder case, whatever. The court should make sure, or Sandigan Bayan should make sure, that you are going to find him guilty. Everyone is presumed innocent until you are guilty. Mga kwan daw, mga lakad, mga walkout ng bayan. Walkout ng bayan man. Walkout sa mga binagsing iloy nyo. Ang adik nyo, ang bangag nyo nga presidente, ginanervyos na. Sugo sa nga sugo, di puta. Nga lahat ng mga tao, ikaw Rimulya, binagsing iloy kakagago. Rimulya Pogita, sobra ka pa sa ido. Sobra ka pa sa aso. Alam mo sa sarili mo na itong mga tao nga ginabigyan mo sa mga kasalanan, alam mo na wala sila plunder case. But because you are a fucking porcine, sunod na sulpat pakan sila. Ibutang na is okay. Ibutang sa lamisa. Pakan sila na kusipati ang manok. Gutom na gid sila. Ginakao na nila ilang toys. Nakahuluya ng politika sa Pinas. Ang ombudsman daw piho, correct? Correct! Tsakto ka gidrejin. Daw piho ang bilat sing iloy nga si Rimulya. Hoy! Gago! Kahit mamatay pa kayo ng 10 beses, hindi nyo makonvict si Sara, you will never have the fucking 16 votes to convict her. Kaya ginalagyan nyo sa kaso ang Kanday Jinggoy, si Marcoleta, si Tolentino, kung sino pa da ang mga ginakasuhan sa mga yudiputa. Nagmumukha ka ng tanga, Rimulya. Nagmumukha ka ng ulul. Nagmumukha ka ng gago. Di puta, wala ng flood control, hindi nila gusto pabuksan. This is no longer about impeachment. If you have heard the press conference of Speaker Mike Defensor and Attorney Topacio today, I think, or the other day, they stated firmly that what is going on right now in the Philippines or in the Senate is not about impeachment of Sara anymore. Sara's impeachment is a way, a pathway to divert the attention of the Filipino people in order for us not to mind the flood control anymore. Where is this guy now? Where is Romualdez now? What is going on about Saldico now? Now these motherfuckers are focusing on the fucking Senate because they do not want Blue Ribbon Committee. Iniiwasan ng mga putang ina na mga aso ni BBM ang bilatsing iloy nga Blue Ribbon Committee because this is going to be their final destination. Naaawa ako sa Pilipinas. Naaawa ako sa kapwa ko Pilipino. Naaawa ako sa mga taon halos hindi na makabili ng bigas. Dahil bilagsing iloy, few days from now, ang 1 kilo nga bugas mas 62 pesos na. And these motherfuckers, these fucking 10 idiots, sasabihin, ito ay lakad para sa bayan. Yuta! Lakad sa bayan para ano? Lakad nyo to para sa maleta nyo na wala naman kami putang ina makuha sa bilaksing iloy nyong lakad. Ang pagnanakaw nyo sa aming mga Pilipino non-stop. Wala kayong awa, Bam Aquino, sayang ang pagpakamatay sa tiyo mo. Sayang ang pagpakamatay ni Ninoy. Makuha talang ang freedom. Ninoy right now is fucking drooling in his grave. If only Ninoy could stand up,
He's going to punch you in your fucking scrotum. Minabuti na lang ni Ninoy na magpabaril siya. Alam niya na yun. Alam ni Ninoy that he was going to be assassinated. 1986. Alam niya, February 25, if I'm not mistaken. Natiruhon siya, alam niya yun. He knew that he was gonna die. But he made a fucking brave decision to go back to the Philippines para mag-people's power. Para mawala ang diktador na si Marcos Sr. Mawala ang ating putang ina ang gapusta. Ang tali nating mga Pilipino sa kamay putang ina ng martial law. I have never felt so ashamed of my country until these recent events. One friend of mine from Canada, our friend, asked me, what is going on in the Philippines? Bakit ang gulo ng Pilipinas? Hold on, guys. Bakit ang gulo ng Pilipinas? Bakit ang mga senator nyo hinuhuli? Sandali lang, guys, ha? Mother, Mi, hi Mi, ang sweet naman. Marami ako doon binili ng tsokolate. Ang iskandalo sa Japan, magnanakaw, wala ka na huya. Wala ka huya! Pati kami nga mga ordinaryong tao, bilatsing iloy ka, binuto ta ka. Tanan kami nagbuto si mo, tapos ako saron kami sang gago. This is not democracy anymore. Imagine niyo ha, kung paano nila ngayon hinuhuli ang ating mga senador. The senators right now are facing a lot of trials, a lot of persecutions just because they do not confirm to BBM. The state of the nation today is worse than what happened to Sri Lanka and Zimbabwe. Even though na hindi pa nila ginasabi na martial law, but this is an unofficial martial law. Imagine how fast Sandigan Bayan made a plunder case against Jinggoy Estrada. How fast this Bilaksing Iloy people ang ihudi puta nga si Rimula. Gawan sa kaso si Mike Defensor tsaka si Marcoleta nga mga wala ni sila bahid sa kasalanan. Walang investigasyon. Wala yung diputa research. Wala probable cause. Hindi man lang nakasubmit ng kanilang affidavit. Pero Bilaksing Iloy, arrest warrant ka agad. Where in the hell could you find this in a country that claims to be democratic? None. Kailan sa history ng Pilipinas nagkaroon sa prosecution na wala diputas ang due process during martial law? One fine day, we are going to wake up. Our flag is going to be upside down again. The red color, the Philippine flag, is going to be upside down. Ang red na nasa taas, tapos ang blue na nasa baba. We are right now
in the fucking shit martial law. Tapos itong 10 nga putang ina. Risa, halin sang una ya Risa, alpot kagid. Wala kagid dyan nagabago ang punggudon ka nga milas mahon. Ikaw ang bilatsing Iloy na tinatawag nga political whore. Risa Antivirus is the #1 political whore in the history of the Philippine politics. Lahat na tao gamiton mo. Si Bibi Sara noon ginadilapan mo ang karipon natin. Mabigyan ka lang sambuto sa Davao ang bilatsing Iloy ka. Ang malaway ka nga pustiso nga wala legal background. Nainsulto ka? The truth hurts. Koli, you eat your food please. Nakakawa ka sa... Ay, ubos sila. Very good. Pati keyballs. Ate, sige lang. Sige lang, ibutang na. Ang stars nyo, guys, share the live. Yes, this is an undeclared martial law. Kaya dapat, by hook or by crook, bilatsing Iloy i-open na ang Blue Ribbon Committee. Mag-start na kayo sa session nyo. Huwag na kayo magantay, ipatawag nyo na si Romualdez. Pakantayin nyo na si Romualdez. At ikaw, BBM, anong pakialam mo sa Senate that is an entirely different entity? Wala kang pakialam sa Senate. That is not your fucking playground. Hindi niyo daw gina-recommend ang online voting. This is how coward you are. This is how putang inakakatalunan. Walang bumuto sa iyo. Balikan natin ang eleksyon, walang bumuto sa iyo. Ang boto ni Sara, dahil siyang vice presidente mo, nagboto din sa iyo, gagugunggung. If not for Sara Duterte, you wouldn't be a fucking president. Wala ka dapat sa sibikan kultura kag history sa mga estudyante ngayon. Kung ano sa kasatanista. May mga comment pa siya nga hindi daw siya sang-ayon sa voting online. Di puta. Pwede kay dilima ka kung tutuusin ha. Senator Bato has no criminal case in our country. Senator Bato has no crimes, has no warrant of arrest, and that is still under being reviewed by the Supreme Court kung legal ba ang pagserbe ng arrest warrant ng ICC. Ining mga bayaran man nga 9 justices, what happened to you? You are supposed to be the last defense of our country, of the Filipino people. Tapos ang 5 lang ang nagkaroon ng puso. Huwag nyo nang tingnan ang mga Pilipino na mga nasa abroad kasi kaya namin. Mabubuhay kami dito. Iba ang aming livelihood. Iba ang aming government dito. But what about the students, the teachers, the farmers, the fishermen, yung mga ordinaryong tao na nagkapetikap, tricycle driver, jeepney drivers, how about them? People who are sick, sa Philippine Heart Center, sa PGH, walang laman ang PhilHealth. Tapos masabi pa ang bilatsing Iloy, ang gago ka Ralfrecto! Gago! Ano naman daw pakialam natin kung isa Iloy, kung i-transfer ang diputay ang PhilHealth na funds, pera namin yan, contribution! Ikaw ang dapat walang pakialam doon! Gago kang diputados ngal bibig, gamay tite. Putang ina mo. What? Uy, bubo ni si Yulso. Ano daw?
Marcos admits not a problem of the Philippines, but those who are being persecuted now and those who are facing cases. Stupido. You're fucking stupid. Ikaw ang problema ng ating system, you know. You have to get out of my life before I fucking floor you to death. You gotta get out of my life, you fucking asshole. Paano naman maging problema ang Pilipino? Paano naging problema Bilat Sing Iloy? Sino ang magnanakaw sa Pilipinas, bugok? Sino? Putang ina ang nagperma sa fiscal year natin na trilyones. Why is it that the Philippines now doesn't have any budget for the following sectors in the government? Ikaw ang problema kay bubo ka. Ang mga tao nga bubo nga parehas mo ang problema. Bilat Sing Iloy ang utok sa iyo di puta. Pastarin nyo ko anay man biyo. Iyot. Why kalabot gago Ricky? Daw piyo kagaling di puta kang patay gutom ka. Tsuras ang Bilat Sing Iloy nga pangato. Daw piyo kagaling iyo di puta kang itsura mo dumanoglugos ka nga tuloon. Ako pa? Hindi ka ni mamati sa akong gagos na chair. Widowed ako na widowed bugok. Daw piyo kagaling di puta ka piyo manggit ko. Alam, hindi prominente kung nga vlogger ko piyo. Iyo tamoy, madibate ka sa kon? Ang stars yun da hyper la. Maganda pangita ko ni Claire man, o si Claire sa kon, mapatampa. Ang stars nyo anay, mano sa sakon, mapasampal. Hello, Soy Herrera. Ang lampingasan ko nga bata nga taga-Canada. Wala ka ganyan nagregalo sa akon, no? Satanista kagid. I am tired. I'm tired. Anika Soto from Canada. Wala ka man kapastars di Anika Soto. Dapat mga taga-Canada, tani magpastars man bala. Para may pulos man kamo. Wag naman sana epal kag inutil. Pastaran nyo naman ako, guys. Stars muna, guys. Ay, super delay. Hindi ko na nababasa ang mga comments. Chapter. Ang was live lang nababasa ko. Nag-glitch na naman si Facebook. Chararat. Okay, malag out ko, anay. Share the live, guys. Ang problema, kano hindi ang admin ni Marcos siya, gini. Kaya ganigin tawag na sa administration, gago. Nag-ano ang mga senador raw? Nangawat ang mga senador? Siya ang numero 1 kakawatan ng presidente. Di puta. I don't know who fucking condition your minds to think this way. Sa galit nyo lang Bilat Sing Iloy sa mga Duterte. Hindi nyo na iniisip ang sitwasyon sa bayan ngayon. Me, this is not about Sara. Ang pinaglalaban ko, Sara could be replaced any time of the day. The Duterte could be eradicated what is going on right now. This is not about politics anymore. This is about the Filipino people. Wala ngayon sa power si Sara. Yan ang totoo. She's being impeached. Kaya nga dapat nag-snap election to really see
what kind of loyalty ang mga mabuto kay Sara? Kag sino ang mabuto kay BBM? Today, wala sa may mo, puro lahat kay BBM. Binabayaran sa iyo diputa ang everybody sa pera natin. Si Sara, mano siya? Si Bato, hindi ka pakita. Si Tatay Digong, priso. Ano nga power meron sila nan? So bakit ang problema sa Pilipinas, ang mga Pilipino? Tayo, diputa, gamando kay Ombudsman. Tayo ang may executive power to declare martial law. Tayo ang kapatawag, diputa, sa PMA or PNP. Sino ang nagamando sa NBI? Who? Iyot. Mga ganitong kausap ko, tukapan ko ni siya. Mga muli kausap ko, tukap ni. Pati si Bungo nga tumutulong bilat sing Iloy sa mga nasunugan. Ipapakulong din. Ipakita ang ebidensya sa mga Pilipino nga ano. Kung siya nga nagnanakaw, kabubo ka, no? Do your fucking assignments. Ay, Diyos ko, Lord Jesus. Ay, Ginoo ko. Grabe ang mga utok sa mga yudiputa. Basulon pa ang taong bayan. Basulon pa, sisihin pang ibang tao. My gosh. Ay, ambot na lang ni isang telepono ko, ah. Malit-malit ang pera, yung diputa. Ang pinakita sang Marines 18 Marines, tapos sasabihin kung nasaan daw ang pagnanakaw, gago, bubo ka, bubo. Go back to fucking school or go back to the pantry where you belong. Stupido. Bubo ka nga, gago ka. O may nagatalang talaga nga bubo. Ini yung katulad ni si Ram Bautista, bubo. Ang itsura sang babalo. Ipakita, ano kung si BBM, giman, ipakita mong punggod mo. Kagang ito mo nga bibig. Ipakita mo sa amon kung ano imo habon. Anong ginanusnos mo sa guya mong diputa kang punggodon? Arikison guya. Sino maniwala? Sino man? Ikaw, pakinggan ang mga taong opinion mo. Kaguda na imo nga punggod, gago. Okay lang sana kung pangit ka, kung matalino ka. Pangit ka na, bobo ka pa. Ipakita, kano ko si BBM, di ba naganakaw? Nag-confess na galing diputa nga si Romaldez. Malita-malita nga mga nga mga kwarta bilat sing Iloy. Ginpanagtag sa mga iyo diputa nga mga kongresman. Ano pa gusto mo yung makita nga gago ka? Diyos ko, babalo ka na, kurinot pang diputa nga, punggod doon, tapos mango ka pa. Jay, dugangin ni Bing Chicken ni Kolo. Wala na? Pila ka bilog yung bakal mo? Buo? Oo. Di isa kakop lang nga kibol sa butang siya na. Isang pa? Gutom siya. Gago-gago. Pastarin nyo ko! Bilat sa inyo mga puro inutil. Hindi na. Ano pa yung gusto mo nga makita? Di puta, kagakalamatay na tatanan. Nga wala na tapagkaon. Hello, Bing Diesel, how are you?
Kamangusin ng diputa, kababalo ka na putsyong. Tapos ipakita pa ko ng ebidensya kung talaga si BBM kabagagusin mo. Ay nga, aman niya kami mahibi bilat sa iloy para ano? Hindi to iyak. Ang tawag dito, laban. Ang tawag dito, tapang. Ba't naman kami iyak bilat sa iloy? Iyakan kayo? Iyutan nyo eh. Mga buwisit oh. Tapos ngayon, hindi sila pwede mag-committee. Ay, ano naman? The theme of this milestone, weaving the future together, sets the course for our relationship for the next 70 years. Like threads carefully. Ay, bilat sa iloy, shameless. Fucking shameless. Cayetano creates Blue Ribbon Subcommittee to probe flood control anomalies. Okay. Dali lagi guys, why kita gadugang akong stars. Dali lagi guys ha. Disconnected.